Alleluia, 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 Alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ng napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, tingkaw, pipi at marami pang iba. Iniligay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makakain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom, baka sila'y mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha dito ng tinapay na makakasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo diyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong mamarapatin, samahan niyo po kong bigyan ng papuri, parangal, pasalamat at palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nakiusap po akong samahan ninyong magpasalamat ako dahil marahil po ay batid na po ng karamihan sa inyo na kagabi po ay inanunsyo ni Papa Francisco ang inyong abang lingkod ay kanyang isinusugo bilang maging obispo po ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya't ako po ay nagbibigay papuri at pasalamat sa Panginoon sa biyayang ito na
bagamat ako'y hindi karapat-dapat ay pinagkatiwalaan at ako po ay nagpapasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno sa pagkakataon. Siguro nga ho, magiging saglit lang ako dito sa Quiapo. Akala ko po'y magtatagal ako dito, ngunit ang kalooban ng Diyos ang maghari at ang kanyang atas ang aking misyon. Gaya ng ipinakita ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, nang siya'y gumawa ng maraming himala. Ngunit alam natin, mga kapatid, na hindi naman lahat ng bulag sa Israel napakita ng Panginoon. Hindi lahat ng mga pilay nakalakad. Hindi lahat ng mga may sakit gumaling. Iilan lamang yung mga nakasalamuhan ng Panginoon ang nakaranas ng kanyang himala. Ngunit ito'y dahil simula pa lamang. Ang kanyang ginagawa ay hudyat pa lamang. Dahil sa kanyang katawang lupa, bagamat siya'y Diyos, limitado pa rin si Jesus Nazareno. Hindi naman niya pupuntahan ang lahat ng tao nung siya'y nasa lupa pa. Kaya nga, ang ginawa niyang mga himala ay hudyat, tanda, simula pa lamang. Kung kaya nga, sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías ang kanyang pangitain na sa pagdating ng Panginoon, sa bundok ng Panginoon, doon ang kabuuan ng lahat. Doon ang malapistang pagdiriwang. Doon lahat gagaling, lahat mananagana, lahat magsasaya. At yun ang ating ginugunita ngayong Adbyento. Kaya nga ang dasal natin, halina Jesus, halina. Sapagkat sa kanyang pagdating, doon magaganap ang lahat. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya minsan, bagamat hindi natin maintindihan ng lahat sa buhay, kapit lang, tiwala lang. Sapagkat siguro nga, hindi lahat makapangyayari dito sa lupa. Hindi lahat ng dinadasal natin, hindi lahat ng mabuting inaasam natin, mabubuo dito sa lupa. Pero may mga tanda ang Diyos sa paligid natin. Kaya nga dito sa Quiapo, ito ang dakilang tanda. Nagpapasalamat ako na ako'y binigyan ng pagkakataong manirahan sa tahanan ni Jesus Nazareno, sapagkat sa 2 taon, ang dami ko pong mga tandang nakita. Ang dami ko pong mga himalang nakita. Ngunit alam ko, hindi pa rin sapat yun. Dahil marami pa rin at tayo ngayon ang sinusugo maging bahagi ng tandang iyan ng Diyos sa ating kabutihan, sa ating pagpapatawad, sa ating pagmamalasakit, sa ating pakipagkasundo, tayo din nagiging instrumento, panimula ng gawa ng Diyos. Nung pinagninilayan ko po yan, naibsan po yung aking kalungkutan. Dahil siguro nga po, di ko naman ho talaga rin magagawa lahat dito sa Quiapo. Kahit siguro, hindi lang 6 na taon, kahit habang buhay siguro akong manatili dito sa Quiapo, hindi ko matatapos ang lahat ng dapat gawin. Hindi ko magaganap ng buong-buong misyon. Pero katulad ng ginawa ni Jesus Nazareno, sapat na yung magsimula. Sapat na yung maghasik. Sapat na kung ano muna yung dapat mong gawin. At umasang ito'y ipagpapatuloy at lalong lalago sa kamay ng marami. Sapagkat sa bandang huli, hindi naman po ako, hindi tayo, siya ang gaganap
at bubuo ng lahat. Kaya't sa patuloy na paglalakbay natin, tuloy pa rin ang dasal para sa himala. Tuloy pa rin ang dasal para sa pagpapala. Tuloy pa rin ang gawa ng kabutihan. At si Jesus Nazareno ang bubuo at kukumpleto ng lahat ng ito, sapagkat ang tunay na pagpapala, ang tunay na paggawa, sa Kanya nang gagaling, sa Kanya magtatapos.